Isa-isang question kay Pastor Joel. Gusto kong ikaw ang sumagot nito eh. Yung may tanong dito, galing to kay Brother Harold Magluyan. Okay. Ang sabi niya, good evening po. Gusto ko lang po itanong sa inyo, kung ano pong stand nyo doon sa unang Pedro 3:19. Yung word po dyan na spirit in prison. Ano po ba ibig sabihin nung spirit in prison? Itong maganda to, Pastor Joel. Siguro maganda, basahin muna natin tong 1 Peter, no? Sige Yung talata ng 1 Peter 3:19. Meron daw kasi dyan na binabanggit na spirit in prison. Ano nga naman yung spirit in prison na yan? Sige, basahin natin. Actually, itong text na to na binabanggit, this is one of the difficult New Testament texts. Totoo yun. Ganun din, it is the abuse text. Yun ang matindi. No? Yung to support the yung belief nila about sa Immortality of the soul. Uli ito. Kaya dito po yung papasok. Kaya magandang maging malino na basahin natin yung talata. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 19. Ang sabi po ay ganito, at sa kalagayan niyang espiritual, pumunta siya at nangaral sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong unang panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Okay, so dito una-una makikita mo may mga word na binanggit dito, yung may prison, may spirits. Tsaka dito sa New Testament, 34 times na binanggit yung word na spirits. 20 doon, binanggit yung nagre-refer siya sa mga demons, sa mga fallen angels. Yung 4, binanggit siya sa mga angels talaga. And then, yung iba ay can refer to human beings, yung sa text na yon. Pero kasi yung kanilang kapahayagan dito na may pag-asa pa pala yung mga patay, second chance pa. May second chance pa eh. Kasi nangaral si Kristo daw just sa espiritu in prison. Okay. So, ang paliwanag nga ng iba dyan, yan daw yung mga espiritu ng mga tao noon na napuksa ng time ni Noah, na doon sa baha. Kaya nga daw si Jesus Christ nag-preach sa kanila para bigyan sila ng kaligtasan pa. No? Sumobra ang bait ng Panginoon sa kanila. Tsaka actually may time frame itong Yan ang importante. May time frame ito eh. Hindi siya nagbabanggit sa kundi may talagang pinangyarihan siya. Actually, kung babasahin po natin yung 1 Peter, it talks about the suffering of the early Christians. Yes. Yung larger context niya doon sa epistles mismo, yung may binabanggit po dito yung to suffer, binanggit siya sa wigang Grego na Pasko, na binanggit siya ng 12 times. And then yung suffering, na ibig sabihin ay pantemata, 4 times, ibig sabihin yung context talaga ng na ito yung sa Pedro about sa suffering. Correct. Na ito yung sinabi ni Pedro dun sa may verse 18 ng ating Panginoong Jesucristo ay naranasan niya din naman yung paghihirap. Na ito yung gustong sabihin ni Pedro sa mga readers niya na since ang ating Panginoon ay nakaranas ng ganitong paghihirap, kaya merong assurance sa kanila na sa kabila ng ganitong mga mahihirap na sitwasyon ay merong pag-asa. Kaya kung mapapansin po natin dito, yung word na yung prison kasi pwede siya maging symbolic dito. Correct. Symbolic. Like for example, sa Revelation chapter 18 verse 2, meron doong symbolic na yung Babylon, dwelling place, naging tirahan o kulungan noong mga masasamang espiritu. So dito pwede siya maging symbolic na bilanggit dito na ang Panginoon daw, Brother Bihon, pumunta daw sa hell na nangangar. Actually, sa ibang mga talata, wala ka namang babasa na may reference na ganito eh. Oo nga. Na pumunta ang ating Panginoon. Kasi sa may verse 19 dito or 18, binanggit yung word na he went. Yung ginamit doon, yung poriumai eh. Yung sa Greek. Tapos pagdating verse 2, meron din ulit na binanggit doon na poriumai. Pero, yun ay tumutukoy sa kanyang pag-akyat sa langit. Yung sa poriumai dito na binanggit na pumunta daw sa hell, hindi siya nag-indicate talaga sa original language. Correct. Kundi talagang diretsong pag-akyat niya doon sa langit, yung tinutukoy po dito sa talata. Yes. Kasi kagaya ng mga Mormons, no? Sabi ng mga Mormons, Ayun ang ginagamit nilang talata. ginagamit nila to para to prove na mayroon pa ring mga bibigyan ng second chance na iniligtas. Pero sa point of view, gaya nga ng binanggit ni Pastor Joel, napakaliwanag, ang context nito is during the time of Noah. Kasi ang sabi dito ng verse 18, sa 20, spirit by whom he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient. When once the divine long-suffering waited in the days of Noah,
while the ark was being prepared. Correct. So yung spirits of prison dito, ito yung mga espiritu daw nung mga time, formerly disobedient. So, ibig sabihin, hindi ito yung mga, sabi ng ilan kasi, ito daw yung mga bad angels na na-influence ni Satan, yung mga fallen angels. Hindi ito fallen angels, kasi nga, tama yung sabi ni Pastor Joel, yung word po na spirit sa New Testament ay hindi ho tumutukoy palagi sa angels, hindi rin tumutukoy palagi sa mga fallen angels. Ito'y maaring tumukoy din po sa tinatawag nating mga tao. Human beings. Human beings. Sa unang Korinto 14:32, Hebrews 12:23, 1 John 4:1, di ba? Sabi doon sa John 4:1 na magsiingat kayo sa bawat espiritu. Subukin ang bawat espiritu. Kung sila'y sa Diyos. Hindi naman espiritu ang actually na sinusubok mo, kundi yung tao na may dalang aral. Tapos yung kadugtong niya doon, sapagkat maraming bulaang propeta. Propeta. Ngayon, kaya tao yung binabanggit doon. Yes. Yung spirits in prison, yung prison naman doon, ito yung prison ng sin. Kasi ang kasalanan kasi yan ay nagpapakulong sa atin. Di ba? Sabi ni Pablo sa Roma, sapagkat ang lahat ay nakakulong sa kasalanan. Ay, doon nga tayo pinalaya ng ating Doon tayo pinalaya. Kaya ginagamit po sa New Testament yung term na tayo pinalaya. Jesus Christ gave us freedom from sins. Kaya po itong spirits in prison na ito po'y tumutukoy dun sa mga espiritu ng mga tao na napiprison ng kasalanan nung buhay pa. Nung time ni Noe, bago sila puksain, binigyan sila ng chance para pangaralan ni Noah na habang si Noah nangangaral with the spirit of Actually, longest preaching yun eh. 920 years. Mahaba yun eh. So yung time element ng pangangaral na binanggit dito ay hindi ngayon, hindi sa future, kundi yung time ni nakaraan Noah. na, nung panahon ni Noah ang binabanggit. Yung pangangaral na yun ni Noah sa loob ng 120 years, inspired siya ng Holy Spirit ni Jesus. Correct. Kaya yung sinasabi na yung time na yon, si Jesus in his spirit is with Noah while he was preaching during 120 years. Doon sa mga makasalanan, bago puksain ang baha, sila yung spirits in prison. Yan. Kaya in summary, Brother Ronald, ay ibinigay yan sa isinamary yan sa chapter 4, verse 6. Yeah. Sabi Sige dito, nga, pakibasa mo nga yan. sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay Yun. ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulang datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Kung titignan po natin yung sabi kasi sa English ay for this cause was the gospel preached in the past. Past tense po yung ginamit po din. And also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh. So, bakit po sinabing dead na sila? Kasi in the present, sila po'y mga patay na. Correct. Sa ngayon, sa panahon natin patay na sila. Pero nung inaralan po sila, hindi pa sila patay, kundi buhay sila nung inaralan sila. At dahil sa kanilang kalagayang makasalanan, sila po'y tinatawag na spirits in prison. Yes. No, hindi sila spirits in prison dahil patay na, kundi habang buhay pa. Oo nga. Habang buhay pa sila, kasi paano mo pangangaralan yung patay? Tsaka sa Bible, against po sa Bible yung second chance. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, di ba? It is na appointed for a person to die once and after this, judgment na. Kaya hindi pwede magkaroon ng second chance. No? At saka bakit mo aaralan yung patay na wala nang alam ang sinasabi sa Ecclesiastes 9:5 Correct. hanggang 9:5. Wala nang nalalamang anuman, walang naiisip So, na anuman. parang baliwala lang yung ginawa mong pangaral kasi wala namang alam. Tsaka yung patay, ngayon kasi kapag binanggit mo yung word na spirits ngayon, nagkakaroon ng ibang connotation sa modern day ngayon. Pero sa early Christians, pag hindi na iba sa kanila tong word na to. Kumbaga, kung i-translate mo yung word na spirit sa panahon natin ngayon, it refers to souls. Diba? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, yung buhay na kaluluwa ito. Tayo yun eh. Tayo yung hindi soul. patay. Tayo yung soul eh. Oo. Yan. So, sana po ay naliwanagan po ninyo. No? Magaganda ho yung mga tanong nyo.